Yo, at tayo ay nakapamana na naman. Ito lang naman yung ating mahuhuli ngayon sa ating pamamana. Sana ay panoorin nyo ang ating spearfishing adventure at mag-enjoy kayo sa inyong panonood. At narito na nga tayo sa dagat. Siyempre mag-isa pa rin tayo dahil solo dive pa rin tayo. Medyo malamig ang tubig pero kailangan nating tiisin para tayo ay makaulam. Pero nakawala yung ating unang pinana. Pero dahil natamaan yung kanyang hasang, hindi na siya nakalangoy palayo. Kaya atin na yung ating unang huli na manitis. Ayan, medyo lumiliwanag na yung sikat ng araw dahil tayo ay madaling araw na mana. Ito pa, isang manitis na naman yung nagpahuli. Medyo dumadami na naman yung mga manitis dito sa ating spot na palaging pinamamanaan. Sana ay makarami pa tayo ng manitis dahil masarap yan kahit anong luto dyan. Siyempre medyo malalim-lalim yung mga pwestuhan ng ganyan. Kaya kailangan nating mamana dito sa ibabaw ng batuhan para hindi tayo mahirapan sa pagsisid. Medyo malamig rin kasi yung tubig kaya mahirap magpakalalim ng sisid. Dito meron tayo nakita. Ayun! Isang tuko yung ating napana dito. Ayos na rin yan kasi kailangan nating panain kung ano yung makita natin dito sa ating pagsisid para sulit naman yung ating pamamana. Ito pa meron tayo dito nagpansin na isang danggit. Ayan o. Medyo manipis kasi yung katawan pero tinamaan pa rin natin. Ganyan tayo ka sureball. Paminsan-minsan ay nasablay din. Ayan o. Danggit na masakit makatinik pero napakasarap naman yan. Alright, hanap ulit tayo ng isa pa nating bibiktimahing pang ulam. Ano kaya itong pasilip-silip na ito? Yo, tinamaan kaya? Ayun, isa pa ring danggit. Nakasiksik maigi dun sa ilalim ng butas ng bato. Buti na lang na headshot natin. At nadagdagan na naman yung ating pang ulam. Ayun o. Ayos. Ito pa ang pinakamasarap na nahuhuli natin. Yung sapul. Usok na. Ayan o, isang panos na napakasarap niyan. Yan yung palaging hinahanap sa atin kapag tayo ay namamana ng mga nabili sa atin syempre. Alright, hanap ulit tayo ng panibago nating apanain para makarami tayo. Oops, parang danggit yata yan. Yun, sapul. Danggit, dalawa na yung nasa tunod ng pana natin. Oh. Ayan, oh. Medyo hindi natin muna inalagay dun sa tuhugan natin kasi napulupot sa atin. Ano kaya yan? Yung itim at puti na yan. Isdang lapu-lapu yata yan. Yun, oh. Lapu-lapong green. Yun. Ayos, pang ulam na rin natin yan. Kasi bihira tayong makapamana na kailangan talaga nating pagpapanain yung mga isda na nakikita natin. Kagaya nito. Hindi naman talaga ako nahuli ng ganito pero dahil nagpakita sa atin at nakatuhugan naman tayo, kailangan natin panain na rin yan. At tusukin lang pala natin yan para tayo ay may mahuling malaki-laki kagaya niyan, no? Sumuksok na dun sa bato. Nagpakalubo-lubo na dun sa ilalim. Akala siguro iiwanan natin. Ay dahil sobrang lamig ng tubig, kailangan natin bumawi sa huli. Yan o. Ang tawag dito sa amin yan ay ganutan o yung porcupine fish. Pero bukod ito sa butete. Hindi yan yung butete na iniisip ng marami. Porque lumobo, butete na. Malayo, laki lang ang tiyan. Butete na ang tawag. Ayan o, ayos. Masarap kasi yan kapag tinanggalan ng tinik yung kanyang balat, yung mga tinik na yan. Malinamnam yung balat niyan. Sinasama sa ginataang papaya. Naku, sarap niyan. Bali, dalawa na pala yung nahuli natin na ganyan. Yung unang sumuksok din sa bato at nagpakalubo-lobo din sa ilalim. Kagaya ng anong sabi natin,
Kailangan nating bumawi sa huli. Ayan o, meron na tayong nahuli pala dyan na marami-rami na din. Alright, ito pa, isa na namang lapu-lapong green. Yung paborito ng marami. Ano kayang lapu-lapong green na yan? Totoo kayang lapu-lapo yan? Ayun na. Medyo mailap-ilap na yung mga isda ngayon kasi nakautlaw na yung araw. Yun o. Lapu-lapong green nga ni. Yun o. Ayos. Nakadagdag na naman sa ulam natin yan. Isang lapu-lapong green na yan. Ito pa. Dito talaga ang tunay na lapu-lapo. Yan o. Basta dito sa mga ganyang klase ng batuhan o yung corals, silip-silipin nyo lang yung mga butas-butas niyan at nariyan talaga yung mga lapu-lapo na kulay violet ang palikpik. Kagaya niyan. Ako, napakasarap niyan. Class A. Pang sabaw na. Pang tinula pa. Ayun. Nagawa pa lang tinula yung mga isda. Alright na yan, oh. Napakasarap niyan. Kumpara dun sa lahat ng mga isdang napapana natin. Kasi yan nga ni yung paborito ng mga singkit. Yan, oh. Ayos, parang green grouper. Pero hindi yan kulay green. Bukod kasi ang kulay niyan kapag nasa ilalim ng tubig. Ito po. Hindi lang tayo napana ng ganyan kasi hindi pa kasagaran yung kanyang laki. Kung siguro mga gahita na natin yan. Ito malaki. Yan. Naku. Oh. Pagsisid ko yan agad yung bumungad sa akin sa labo baga naman ng tubig. Ito na lang. Isang palasing-singan. Ayan, no? Medyo sumuksok pa siya dun sa butas. Akala siguro ay hindi matulis yung ating pana. No. Tinamaan na natin yan. Pero hindi pala matulis yung ating pana. Nakawala pa. Ay, kainaman yan. Yun, no? Humiga ka pa, ha? Ipitin na lang natin to para hindi na tayo mahirapan pagtusok dyan. Tapos damputin na lang natin. Ayun, oh. Nagpahuli din. Inadampot lang naman talaga yung ganitong klaseng isda. Anong mga magagaling magdampot. Pero tayo, kailangan natin panain para sigurado. At dito, mayroong bato na gumalaw. Yun, oh. Kita nyo yun? Yun, gumalaw na nga ni yung bato. Sapo, tinamaan. Kala siguro hindi natin ay itsurahan. Ay sanay na tayong humanap ng ganyan. Isang pugita, malaki-laki na rin to. Itong nakita natin na pugita na ito, medyo may buwan kasi. Kaya nakapana tayo ng ganyan. Ayos. Ito lang talaga yung medyo mahirap sa part ng nakapana tayo ng ganitong pugita. Minsan madaling palabasin sa butas at minsan ay mahirap din. Ang ginagawa kasi nung iba dito, hindi nila inapana, inasundot-sundot lamang. Tapos yun ay kapag siguro nakaramdam na may nagasundot-sundot ay biglang nalabas. Pero ito para sigurado, pinana natin kasi minsan napakalalim ng kanilang butas kaya hindi na tayo nagbaka sakali at pinana talaga natin. Ay sa laki ba naman yan? Sayang yan kung hindi natin mahuhuli. Pag nasamahan natin yan ng isang sakong papaya ay siguradong tuwa na yung mga makain ng ulam na yan. Naku, sarap. Hindi lang ako marunong magluto niyan. At talaga namang kapag nagluto ako ng ganyan ay parang Dora Light sa kunat. Ayan, ito pa. Ano itong nasundot natin dito sa ilalim? Isa kaya itong pugita na naman? O isdang mahirap talagang kunin? Tingnan nga natin kung anong isda ito. Medyo nahirapan tayo dito sa isdang ito, ah. Nakadalawang ilalim pala tayo dyan kasi talagang sumuksok sa ilalim. Yun, kita na yung buntot. Yun, oh, lumabas na yung isda. Isa palang surahan.
Medyo malaki-laki na rin yan. Ayan no. Sigurado na yung ating huli. Marami-rami na yung huli natin. At dahil dali-dali na yung ating pamana at talagang nasikat na yung araw, ay lahat talaga ng nagalaw ay napana na natin. Kanina kasi nung ating unang pagsisit, hindi tayo napana nun. Ayan no. Ayos. Siguro mahigit 2 kilo yung huli natin. Malalaki din kasi yung isda na napana natin. Tapos meron pa tayo na huling maliit na lobster dyan. Yun no. Ayos. At ang pinakamaganda, yung kulay green na lapu-lapu. Ayan, alright. Napakalamig talaga ng tubig. Pero kaya-kaya pa naman. Yan, sikat na yung araw. Inabot na tayo ng hibas. Yan, napakalaki pala ng hibas kapag umaga.